Teka muna, kausapin na nga natin si Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation tungkol po dito sa sinasabi. Ito para maintindihan nyo ang konteksto. Sinabi po ng National Economic and Development Authority na maituturing lang na food poor. Maituturing lang na food poor o kapos sa pagkain ng isang tao kapag hindi lalagpas sa 64 pesos ang ginagastos para sa 3 meal o nasa 20 pesos kada pagkain sa isang araw. Kung 64 pesos pataas, hindi ka daw food poor. Para sa 3 meal sa isang araw. Ibig sabihin, mga 20 pesos kada pagkain sa isang araw, hindi ka daw food poor. May pambili ka, may budget ka. Yan. Si Sunny Africa ng Ibon Foundation. Sunny, good morning. Hello, Sunny. Ganda umaga sa Melo. Musta na? Okay naman, natatawa. Tawa ako, sorry. Lahat dito, nagtatawanan eh. Iba naman, kaysa mainis daw, itawa na lang. Teka, ano ba? Sa tansya nyo ba, 64, saan ba hinugot ito? 64 pesos sa 3 meal sa isang araw para sa isang tao. 20 pesos kada meal sa isang araw. Okay na daw yon. Hindi daw mahirap o hindi food poor. Sani? Oo nga, alam nyo, sa totoo lang, may komplikado at magastos na proseso yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, para i-compute yung linya ng kahirapan. Yung ginawa nila para dyan sa pagkain, medyo masalimuot siya. Batay dun sa Food and Nutrition Research Institute sa DOST, kinompute ilan bang kailangan ng calories at enerhiya ng isang tao sa isang araw. Nung na-compute yung ilang calories, next na gagawin ng gobyerno, ano ba yung pagkain na kailangan para dyan? Kanin, malunggay, isda, gulay, ano paman. Tapos, kukunin nila yung pinakamurang presyo ng mga pagkain na yan sa bawat probinsya. So, medyo masalimut na proseso yan, pero yung nakakalungkot dyan, dahil ang tipid-tipid nila sa pagpili ng klase ng pagkain, paulit-ulit kakain ng malunggay, kanin, isda, tapos sa sobrang murang halaga na kwenta kung para mabili yung pagkain na yan, nakuha nila yung 64 pesos. So, may problema talaga doon sa metodolohiya at yun nga, parang, walang common sense, parang nagkakasabi. Sobrang komplikado ng metodolohiya na wala yung pinakamalaga, yung sentido common doon sa usapin na yun. Kaya, ayun, pinanghawakan nila yung 64 pesos. Kasi nga, ang komplikado nila ng proseso, mali naman. Buti sana kung yung mga pinili na yun ay available sa lahat ng tao. Di ba? Abot kamay. Actually, tsaka may formula tawag sila. Ang tawag, the least cost method. So, kumbaga, pinangalanan pa nila yung pagtitipid na yun. At medyo pinormalisa, scientificong least cost method. Pero sakto yun. Kung hindi mo naman, yung pinakamalapit sa palengke sa'yo, walang ganong klaseng halaga, magkakasakit ka doon. Pero sana sa inyo, sa Ibon Foundation, kayo naman ang nananaliksik. Ano ba ang maituturing? Kasi ito sa kanila para sa kanila. 64 pesos, so pag 64 pataas sa 3 meal, okay ka na, hindi ka na food poor. 20 pesos kada pagkain sa isang araw, ang ibig sabihin yan. Sa inyo, ano ang maituturing na food poor? Sani? Well, ang sa amin, hindi bababa sa 90 pesos dapat. Ito yung pagkain sa bahay, So, hindi bababa sa 90 pesos. So, pati yun, pahirapan pa yun, pero kung babatay doon sa family living wage na sa aming computation, 90 pesos ang kailangan para sa pagkain, tapos kailangan ng 30 pesos on average na upa, 18 pesos sa tubig, kuryente, at iba pa. Yung neto nun, mga 185 pesos sa isang araw sa isang tao. Tapos kalahati nun, maubos talaga sa pagkain. So sa amin, yun ang pinaka-minimum dapat. Hindi pa yun, wagyu Siyempre, hindi yan social na kain. Basic pa lang yun. Pero hindi naman 64. Medyo yun, ang lupit nun. Hindi wagyu yun, wag na. Wag mo nang bilhin, mahal yun. So meron ditong ginawa ang DTI. May pag-aaral sila. Yung sinasabi na yan, 64 pesos, magkakasya naman yan. Sabi dito, dilatang sardinas, 10 pesos. Yung pinakamura. Instant noodle, 7 pesos and 75 centavos. 3-in-1 coffee, 4 pesos and 10 centavos. So, yun ang ginawa nila. So, justified. Pero siguro, yun nakakainis dyan. Parang sana maging sensitibo naman sila dun sa mahirap. Kasi may dalawa kaming problema dun sa methodology nila. Okay na yung pag-compute ng ilang calories, etc. Pero ikalawa,
sana may konting variety, di ba? Parang bahagi naman ng kalidad ng buhay mo, yung may iba-iba yung pagkain mo. So sana may allowance dun sa pag-iiba ng klase ng pagkain na hindi nagkakasya dun sa limitadong menu. Pero pati yung pagkwenta nun, huwag sana yung pinakamura. I mean, buti na lang kung lahat tayo mahanap yung pinakamurang palengke Yun na nga. at yung pamasahe, mura lang. Pero hindi ganun eh. Oo. Kailangan may allowance din kung magkano yung totoong halaga. Depende kung nasaan ka. At yun nga, yung kung may ganyan pag-compute ng DTI, sigurado ako yung nag-compute niyan, hindi nabubuhay sa 64 pesos sa isang araw. Oo, at saka yung dito sa Metro Manila, iba rito eh. Talaga mahal ang bilihin dito. Sa probinsya, yung mga gulay-gulay, kung masipag ka lang, makakapagtanim ka at makakakuha ka ng pagkain, dyan lang sa bakuran mo, di ba, Sonny? Oo nga eh. At actually, hindi ko na napanood yung hearing, pero nabasa ko yung news report, inamin naman ni Sec Balisacan na may kadumaan yung metodolohiya. Yung pala naman. Pero para sa amin, naniniwala kami sa statistika eh. I mean, yung iba naman, alam nyo naman, medyo matsiga kami sa statistika. Oo. Pero sa amin yung numero, statistika, pinapakita yung katotohanan, hindi tinatago. Ang problema, dun sa pagpapasya ng gobyerno na ganun katipid ang kwenta ng food poverty. At hindi lang yon. Kung 64 pesos para sa pagkain, ang kwenta nila, magdadagdag ka lang ng essentially 91 pesos na. So 91 minus 64, 27 pesos. So 64 pesos para sa pagkain, 27 pesos para sa upa, kuryente, pamasahe, tubig at iba pa. Hindi talaga yung sapat eh. So yung statistika na yon, naalala nyo nung si Pangulo Marcos nung sona niya, pinagmalaki niya, nabawasan ng 2.5 milyong mahirap na Pilipino. Ang pamantayan nila, 64 pesos para sa pagkain, 27 pesos para sa iba pang batayang pangailangan. Eh kung ganun ka babaw ang pamantayan mo sa kahirapan, na 91 pesos, hindi ka na mahirap, magyayabang ka talaga na bawasan ng kahirapan. Pero yun nga eh, tinago. Hindi realistic yun. Oo. Tsaka sa amin, yun nga, saling statistika, gamitin para matuklas yung katotohanan, hindi para itago. At yun nga, alam ng gobyerno, even yung ibon, tumadulo kami sa mga hearings sa Congress tungkol dyan, nakipag-dialogue kami. Alam ng gobyerno, may problema yung numero. Ang problema, yung mga politiko, mas gusto na tinatago yung kahirapan. Bakit? Kasi, siyempre, kung feeling nila, kung lumabas yung tunay na lawak at lalim makahirapan, nako, hindi na kami magaling. Halimbawa, ito administrasyon, bago mag-SONA, alam yung claim nila, economic superstar sa ASEAN, yung Pilipinas. O siyempre, taliwas yung totoong pagbilin ng kahirapan sa kanilang naratibo. Economic superstar, one of the best performing economies in Asia. Yan ang propaganda nila. So, pinipili nila. Sa amin, seryoso kami. Sadyang tinatago ng gobyerno yung lawak na kahirapan kasi gusto yung naratibo ng galing-galing magpatakbo ng ekonomiya ng ating Pangulo. Okay, sige. Sanay, salamat. Good morning. Magandang umaga po, Sinera. Ingat po. Opo, si Mr. Sonny Africa, Executive Director, Ibon Foundation.